Actually, kung mapupunta kayo sa page ni Falsis, dito ay patuloy siyang nagpo-post ng mga kilalang personalidad na nakasama ng mga diskaya sa mga litrato. Well, sabihin man nating ang karamihan sa mga nagpa-picture sa kanila wala naman talagang kinalaman sa mga diskaya. Pero alam nyo naman tayong mga Filipino, di ba? At kung ano ang iisipin ng mga kababayan natin dyan, di ba? Anyway, ito pala yung bagong balita. Lalong lumalawak ang pagsusuri laban sa pamilya Diskaya matapos masangkot ang kanilang mga negosyo, proyekto at ari-arian sa iba't ibang investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal. Well, mga kapopong, inihayag ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang pagbawi ng lisensya ng siyam na construction firms na pagmamay-ari ng negosyanteng si Diskaya. Naganap ito matapos aminin ni Diskaya sa isang Senate hearing na siya ang nagmamay-ari at kumokontrol sa ilang sa mga nasabing kumpanya na sabay-sabay na sumasali sa bidding process. Ayon sa PCAB, ang ganitong paraan ay nakakaapekto sa fair na kompetisyon at sa transparency ng mga proyekto ng gobyerno. Kabilang sa mga kumpanya na nawalan ng lisensya ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, at iba pa. Ipinaliwanag ng PCAB na tinanggal na sa talaan ng mga lisensyadong kontratista ang mga naturang kumpanya. Nagpadala na rin sila ng mga abiso sa Department of Public Works and Highways, Securities and Exchange Commission at iba pang ahensya. Bukod dito, isinabmit rin ang mga dokumento sa mga tanggapan ng investigasyon para sa masusing pagsusuri. Sa Iloilo City, nagdulot din ng pag-aalala ang ilang proyekto na konektado umano sa pamilya Diskaya. Personal na nag-inspeksyon sina Mayor Raisa Treñas sa mga flood control structure na sinasabing naging dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Nakita nila na may bahagi ng ilog na ginawang lane para sa bisikleta at emergency vehicles, ngunit hindi ito madaanan dahil sa mga nakaharang. Lumabas sa mga ulat na 3 section ng flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 350 milyong piso ang na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan sa pamilya, kabilang ang St. Gerard at St. Matthew. Gayunpaman, napansin na kulang ang impormasyon sa mga public documents, partikular na ang petsa ng pagsisimula at target na completion. Ayon kay Mayor Treñas, natuklasan din na wala ring mayor's permit ang ibang kumpanya gaya ng St. Timothy at Alpha and Omega. Dahil dito, iniutos niya sa City Treasurer's Office na singilin ang tamang buwis at tiyakin na susunod ang mga ito sa regulasyon. Dagdag pa niya, may mga kinatawan ng ilang kumpanya na hindi matukoy ang eksaktong lokasyon ng proyekto kahit mayroon ng notice to proceed. Samantala, mga kapupong, inaalam din ng Bureau of Customs ang tungkol sa ilang luxury vehicles na konektado sa pamilya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hiniling sa pamilya na mag-submit ng mga dokumento bilang patunay na dumaan sa tamang proseso ang mga sasakyan. Sinabi pa niya na voluntaryong ibinalik ng pamilya sa Pasig City ang ilan sa mga sasakyan matapos maglabas ng search warrant ang mga otoridad. Dagdag ni Commissioner Nepomuceno, bukod sa 12 mamahaling sasakyan na unang natukoy, mayroon pang 2 units na hawak na ngayon ng BOC. Ipinaliwanag niya na kinailangan ng agarang aksyon upang matiyak na hindi maililipat o maitago ang mga sasakyan na maaaring makapagdulot ng komplikasyon sa investigasyon. Mga kapupong, ipinapakita ng magkakaugnay na usapin mula sa kanselasyon ng mga lisensya, pagsusuri ng flood projects at investigasyon sa mga imported vehicles na mahigpit ng binabantayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga negosyo ng pamilya Diskaya. Layunin ng mga hakbang na ito na tiyakin ang transparency, pananagutan at tamang proseso sa mga proyekto at pribadong transaksyon. Is here. So, pwede po bang, Mrs. Diskaya, pwede po bang ibalita nyo sa amin, ikwento nyo sa amin yung napanood namin sa inyo sa television na sinasabi ninyo? Kailan po kayo unang nagkaroon ay kumita ng bilyon sa construction industry? Anong taon po yun? Good morning po. Bilyon po. Opo. Kwento nung narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw.
At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. Kailan po itong unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? For the knowledge of everyone, so St. Gerard, Alpha and Omega, we have been in the construction business for 23 years. So I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Yung billion, when I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answers? I think so, sir, kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Yeah, if I may, with the Yes, permission of... with the permission of the chairman, Senator President Pro Tem. Ma'am Sara, ano ba ang naging trabaho niyo bago kayo pumasok sa mga kontrata sa gobyerno? I will just reserve some of my questions later to give way to the other senators here. But I have only one last question, Mr. Chair, for Mrs. Diskaya. Ma'am, sinabi ho ninyo, nag-divest na po kayo. Ano ibig sabihin ng divest? What do you mean by that? We are no longer part of those companies. Okay. Kung hindi na po kayo part of those companies, how come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you haven't, with the Go permission, ahead. you haven't completely divested all your interest in that Before we particular company? continue, let me acknowledge the presence of Senator Rapi Tulfo. Thank you. Answer. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. According to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yon. Wala na po ako. Wala po ako dun sa ano. Sorry. Naintindihan po niyo yung divestment. Kanino niyo po i-divest? Kasi po pag nag-divest kayo, there is somebody, doon niyo po isasalin yung pong inyong interest sa isang company. Kanino po nasalin? Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino siya? shares. Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Di, kayo pa rin. Kayo pa rin yan. My father was a contractor before. Nangongontrata rin pero siya? yes po, Nangongontrata rin sa for DPWH? LGU po. LGU, and then ako I worked sa ibang bansa. Yun po. Anong work mo sa ibang bansa? I was a dental receptionist and an orthodontic nurse. So you are a doctor? Nurse? No po. Yung asawa mo, ano trabaho? He works sa isang development corporation. And him and his brother were parang private contractors sa subdivision namin. Paano kayo, how were you enticed to join the mga kontrata sa DPWH? Who influenced you? Wala naman po. Nakita namin on PhilJeps na may mga projects na pwede palang mag-join. So we joined the bidding na we know that we were qualified for. All right, Mr. Chair, I would like to reserve all my questions if my turn comes. All right. Thank you, Mr. Chairman, to continue. Senator
Mr. Chairman. Mr. Chairman, Okay, with the permission of the Senator Minority Leader. Soto, the Minority Leader. Ma'am, very clear man yun sa video na sinabi mo. Kung kailan kayo kumita ng malaki, sabi mo, noong nag-DPWH na kami. Ngayon, gusto mong i-attribute yung wealth ninyo going back noon pa sa tatay mo, nung nagsimula kayo ganon. Pero very clear, the video won't lie. Sinabi mo, noong nag-DPWH na kami. Yes po. So, kailan ba kayo nag-DPWH? Parang sometime in 2012, nag-start kami with DPWH. Can you be definite with your answer? Parang 2012? Oh, please, because you're under oath, please. Yes po. Make sure of your answers. Sometime in 2012, we started with DPWH. We started with joining biddings. Pero prior to that, we were with local government. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. 2016 onwards. YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. Alright. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH. Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. O ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. Alright. Pero yung bulk ng mga projects na award sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang Where, marami. where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong Saint, ano ba yun? Yung Alpha,
Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nag-bid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasabi. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This is siyam? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siyam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo 'yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? May follow-up Yes, ka sir. ba? Yeah, go ahead, sir. Go ahead. Alright. Kasi based on your... Una sa lahat, would like to clear the reason that we're asking you this, and centering on you at the start. Ganon din ang gagawin namin takbo doon sa ibang mga kontratista rito na naibitin natin na nasa top 15 ng presidente. Nasa top 15 ng presidente, may mga flood control projects, merong guni-guni, merong ghost, merong nagawa, may nagawang palpak, okay, may nagawang tama. Ngayon, tapos marinig namin yung kwento sa television na tungkol doon sa sinasabi nyo na napakarami ninyong kinita at ika nga sa DPWH to 2016 kayo nag-umpisa sa DPWH. Pero yung mga pinakitang mga sasakyan ninyo ay 2022, 2025, 2024. So, lately, yung matindi, hindi po ba, na mga income ninyo? Mga anong taon kaya sa tingin ninyo? What year would you say that you were able to engage or be able to get projects from the DPWH for flood control projects? What year? Yun nga po, nag-start kami makakuha ng pailan-ilan, pero 2016 po onwards. Po. Yes. 2016 onwards. In 2017,
how much did you pay the BIR on your income tax? Sorry, I don't have the data on me right now kasi I have an accountant that handles that po. Pero I can get it for you. If Yes, please. May we request that Yes po. we find out how much your income taxes were paid from that time, 2016 to the present. No? Okay po. All right. Now, Mr. Chairman, in 2015, St. Gerard, which you own also, no, Mrs. Discaya, was suspended by the DPWH. In 2020, they were blacklisted by the DPWH. However, St. Gerard's pickup license was renewed and is valid from July 1, 2023 to January 28, 2026. For St. Timothy, which you also own, it was found out by the President that the 2023 Bulacan River project amounting to 96.4 million was deemed completed even in more than 200 meters of revetment were not built.